Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 600 dayuhan at Pilipino nakatakas sa sinalakay na Pogo Scam Hub sa Makati ayon sa PAOK. Maximum SRP sa karneng baboy, pabor umano sa retailers at producers ayon sa grupo ng mga magsasaka. Rollback sa petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. MRT3 at LRT2, may libreng sakay sa mga kababaihan bukas para sa Women's Day. Sa MBC TV correspondents, babaeng street vendor patay matapos pagbabarilin sa Davao del Norte. Sa MBC TV Sports, NU star na si Alyssa Solomon sasali sa Korean V-League Asian Quota Draft. At sa Showbiz Spotted, Kim Atienza, itinuturing na fourth life ang pagkakaligtas matapos maaksidente sakay ng motorsiklo. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Naglaho ng parang bula ang tinatayang aabot sa 600 tauhan ng isang higanteng scam hub sa isang gusali sa Makati City. Paniwala ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, posibleng ito pa naman sana ang Pogo Ground Zero sa bansa. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Wala nang nadatna ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa ni-raid nilang gusali sa Makati City. Pinaniniwalaan umanong ground zero ng Pogo operation sa bansa ang naturang gusali. Ayon kay PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz, aabot sa 600 ang mga tauhan ng scam hub ang inaasahan sana nilang maaabutan. Pero posible umanong nakatunog ang mga ito kaya nakatakas sa sila bago pa man sumalakay ang PAOK. Kasi nag-evolve na rin ho pati yung pag-iingat nitong mga magtutugon na ito. Pero ang kagandahan naman po dito, Ka-Jerry and Katunying, at least alam naman po namin kung sino po yung nagpapatakbo dahil may mga records naman po kaming hawak nito. Ayon pa kay Cruz, 7 palapag ng PBCom Tower ang ginagamit umano sa love scam. Posible aniyang magkahalo na ang bilang ng mga Pilipino at mga dayuhang Pogo workers ang nagtatrabaho doon dahil sa nakita nilang script na ginagamit sa panloloko na nakasulat sa wikang Ingles. Sa kabila nito, tiniyak naman ng PAOK na tuluyan na nilang ipasasara ang operasyon ng naturang scam hub. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang impeachment court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte, tikom pa rin ang bibig ng Senado sa kabila ng inihaing kontrareklamo ng bise laban sa impeachment sa kaniya. Ayon pa sa mataas na kapulungan, wala namang alegasyon ng irregularidad o paglabag sa batas na ipinupukol sa kanila sa naturang reklamo. Narito ang ulat ni Raymond Dadpaas. Tumanggi ang Senado na magbigay ng komento sa petisyon na inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ipatigil ang impeachment trial laban sa kanya. Ito ay sa 3 pahinang manifestation ad cautelam na isinumiti ng Senado sa pamamagitan ng legal counsel na si Maria Valentina Cruz. Sa 3 pahinang manifestation sa kataas-tasang hukuman, tumanggi ang Senado na magkomento sa petition ni VP Sara dahil sila ang magsisilbing impeachment judges sa impeachment court. Ito ay sa katwiran na walang aligasyon ng paglabag sa batas ang Vice Presidente laban sa Senado, kundi sila ay napasama lang sa kaso dahil sila ang tumanggap ng Articles of Impeachment mula sa Kamara de Representantes at sila din ang lilitis nito bilang impeachment court. Binanggit din ng Senado na sila lamang ang may eksklusibong kapangyarihan na magdesisyon sa mga kaso ng impeachment alinsunod sa mandato ng ating saligang batas. Pinadalhan na nila ng kopya ng manifestation ng Fortune, Narvasa and Salazar Law Office na siyang mga abogado ni Duterte. Ganon din sina House Speaker Martin Romualdez, House Secretary General Reginald Velasco
at ang Office of the Solicitor General o OSG. Sa petition for certiorari and prohibition ay inihain sa Korte Suprema ng mga Davao-based na mga abogado na kakampi ni Vice President Duterte, hiniling ng mga itong ipatigil ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ito ay dahil sa paniniwalang lumabag sa batas ang Kamara de Representantes nang inendorso ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adbaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinag-aaralan naman ng House Prosecution Panel ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa pag-asang matunton ang sinasabing mga kaanak pa ni Mary Grace Piatos. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ilan sa mga nakitang pangalan ay hindi rin nakarehistro sa ahensya. Magbabalita si Milky Regunan. Patuloy ang pagrepaso ng House Prosecution Team sa isinampang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay sa layuning malaman ng prosecution team kung may mga questionable pang mga pangalan sa binansagan nila ngayong budol gang. Ang kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union, ang mga kapamilya ni Mary Grace Piatos ay nalaman sa annexes ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sa dokumento, merong Pia Piatos Lim at Renan Lim ang nakapirma sa acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Sara. Pero kumpara sa Mary Grace Piatos, single T ang Piatos na apelyido ni Pia at Renan. Lahat ng ito base sa pagkumpirma ng Philippine Statistics Authority ay walang naitalang birth, marriage o death records mula sa PSA. Dumagdag na rin sa misteryosong listahan si Xiaomi 8 na obvious na hango naman ang pangalan sa brand ng cellphone mula sa China. Matatandaan sumikat si Mary Grace Piatos sa kasagsagan ng mga hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability ni Manila Representative Joel Chua. Pero hindi ito nasasagot hanggang ngayon dahil tumatangging magpaliwanag at humarap sa mga hearing ng Kamara si VP Sara, pero inaasahan ng prosecution team na hindi na may iwasan na ito ay kanyang sagutin pagsapit ng impeachment trial. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pabor naman ang grupong Sinag o Samahang Industriya ng Agrikultura sa itinakdang maximum suggested retail price sa karneng baboy ng Agriculture Department dahil makatutulong anya ito sa kita ng mga retailer. Ang mga detalye sa ulat ni Dustin Bayog. Sang-ayon ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa ipatutupad ng maximum suggested retail price ng karneng baboy sa Metro Manila na magsisimula sa susunod na linggo. Sa isang panayam sa presidente ng SINAG na si Rosendo So, win-win solution ito para sa mga producer, retailer at mga consumer. Hindi naman natin yung price na sinet na 380 and 350. Ano yun? Win-win solution yun dahil nakita naman natin na pwedeng kumita yung producers, yung biyahero and yung retailer. Sa anunsyo ng Department of Agriculture o DA, 350 pesos ang maximum SRP para sa pork kasim at pige, habang 380 pesos naman ang magiging presyo ng pork liempo at 300 pesos MSRP ang para naman sa sabit ulo. Dagdag niso, mapapalakas din daw aniyan nito ang industriya ng pag-aalaga ng mga baboy, gayon din ang pagtitiyak na hindi malulugi ang mga retailer. Yung ano naman is sa tingin natin ma-encourage din na mag-populate yung mga farm and etong stocks madadala sa mga wet market. So malaking tulong din sa mga hog raiser and yung retailer naman hindi malulugi. Para naman kay DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., masisiguro ng MSRP ang sustainability ng pork industry na dama pa rin ang epekto ng African swine fever. Umaasa rin si So na maibalik ang lakas ng industriya ng karne, ngunit maaari pa raw na matagalan ng recovery nito dulot ng naging epekto ng ASF nakarang taon. Samantala, batay sa DA Bantay Presyo,
Nasa 350 hanggang 420 pesos ang presyo ngayon ng pork kasim, habang 375 hanggang 480 pesos ang presyo ng pork liempo. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At good news naman po sa mga motorista. Namumuro ang ikalawang rollback sa mga produktong petrolyo ngayong buwan ng Marso. Sa abiso ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, inaasahang matatapisan ng 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang kada litro ng gasolina, habang nasa 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos naman ang inaasahang bawas presyo sa diesel. Posible rin maglaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang kada litro sa kerosene. Ayon sa DOE, itutulak ito ng build-up supply ng commercial crude oil sa Amerika at ang plano ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus na taasan ang kanilang output sa susunod na buwan. Isa ring rason ng trade tariff ng US sa Canada, China at Mexico na magpapalawak sa trade conflicts. Sa pang good news, may libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para sa lahat ng mga kababaihan bilang pakikisa sa National Women's Day bukas, March 8. Maaring ma-avail ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 at magpapatuloy mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa lahat ng istasyon ng MRT3 at LRT2. Kinakailangan lamang ng mga pasahero na pumunta sa ticket booth upang makakuha ng libreng beep card. Ayon sa parehong pamunuan, ito ay isang paraan bilang pagkilala at pasasalamat sa mga kababaihan at sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Samantala, may nakatakda ring libreng gupit para sa unang 30 pasahero sa ilang istasyon ng LRT2 sa Antipolo Station sa March 12 at sa Cubao Station naman sa March 19 at March 26. Sa mundo ng volleyball, matapos magpakitang gilas sa UAAP, susubukan ng National University star na si Alyssa Solomon na ipamalas ang kanyang husay sa international scene. Yan ay matapos nitong sumali sa Korean V-League o KOVO Asian Quota Draft. Ang mga detalye tinutukan ni Matchpoint, Mili Borja. Pasok na sa Korean V-League o KOVO Asian Quota Draft ang pambato ng National University ni si Alyssa Solomon. Sa edad na 23 at matapos maging UAAP Season 86 Finals MVP, handang sumabak si Solomon sa international kompetisyon. Sasabayan niya mga bigating pangalan sa women's volleyball na sumubok din sa KOVO Draft, tulad ni na Mars Alba ng Chocomucho, Majoy Baron ng PLDT at Madi Madayag na kasalukuyang naglalaro para sa Kurobe Aqua Fairies sa Japan. Sa UAAP, nangunguna pa rin ang NU Lady Bulldogs na naghahabol ng back-to-back championship sa Season 87 sa kabila ng pagpapasya ni Solomon na iskip ang kanyang huling taon sa liga. Sa men's division naman, si Mark Espejo na kasalukuyang naglalaro para sa Kubota Spears Osaka sa Japan ay muling sasali sa KOVO Draft. Noong 2023-2024 season, kabilang siya sa champion team na Incheon Korean Air Jumbos. At umaasa siyang makabalik sa Korea para muling makipagbagsakan sa malalaking liga. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. 45 degrees Celsius na heat index na itala kahapon sa Dagupan City. Sa MBC TV Global, mass deportation ng higit 200,000 Ukrainian immigrants ikakasa ni US President Donald Trump. Sa showbiz spotted, Chito Miranda at Neri Naig nag-renew ng wedding vows. At sa TNVS, lalaking nagyabang na bulletproof ang katawan, binaril ng kainuman. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tinukoy ng Commission on Elections ang Lakas CMD bilang dominant majority political party
para sa halalan sa darating na Mayo 12, habang ang Nationalista Party o NP naman ang kinilalang dominant minority base sa inilabas na Resolution number 1119 ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia, nangangahulugan nito na ang dalawang partido politikal ang tatanggap ng mga kopya ng election returns. Sinabi pa ni Garcia na ang Lakas CMD at NP ay magkakaroon ng kanilang sariling server para sa mas mabilis na pagbibilang ng mga boto at upang maberipika na rin ang resulta ng botohan. Nabatid na 11 partido politikal ang nag-apply na kilalanin na dominant majority at minority parties. Itinalaga na bilang bagong pinuno ng Presidential Security Command o PSC si Army Brigadier General Peter Burgonyo kapalit ni Commander Air Force Major General Jesus Morales. Paliwanag ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ang change of command na ito ay kakambal ng nagbabagong security challenges ng bansa. Naritong ulat ni Edniel Parosa. Formal nang inilipat kay Army Brigadier General Peter Burgonyo ang misyong protektahan ng Malacanang at ang unang pamilya bilang pinuno ng Presidential Security Command. Ito'y matapos ang change of command ceremony sa palasyo na pinangunahan ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Pinalitan ni Burgonyo bilang acting PSC Commander si Air Force Major General Jesus Nelson Morales na inilipat naman sa Air Education, Training and Doctrines Command. Galing ang bagong PSC Chief sa PMA Class of 93 bago siya naging Commander ng Army Intelligence Regiment. Una nang itinanggi ng Malacanang na ginawang pagpapalit ng liderato dahil sa isyu ng paniniktik ng umano'y Chinese spy sa kanilang bakuran. Pero sa pahayag ni AFP Chief Browner, binigyang diin itong mission din ng PSC ang harapin ang nagbabagong security challenge. Pinayuhan ni Browner ang mga tauhan ng PSC na manatiling mapagbatsyag at tapat sa kanilang tungkulin. Bago sa isyu ng Chinese spies, nakaladkad din sa politika ang PSC ng alisan ng police detail ng PNP si Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes sa pagbabalik ng hanging amihan sa extreme northern Luzon, muli ring nagbabalik ang epekto ng shear line sa northern Luzon. Asahang magdadala ang mga weather systems na ito ng makulimlim na panahon na may mga pulupulong pagulan sa Cagayan, Apayao, Kalinga, Isabela, gayon din sa Aurora, Batanes at Babuyan Islands. Habang mainit na hangin dala ng easterlies pa rin ang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Ito rin ang magpapaulan sa bahagi ng Caraga, Southern Leyte at Davao Oriental. Maghanda sa banta ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa na itala kahapon ang pinakamataas na heat index sa Dagupan City na pumalo sa delikadong 45 degrees Celsius. Ngayong araw inaasahan namang aakyat sa 42 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan at piling bahagi ng Zambales, Batangas, Mindoro at Palawan. Tinataya namang maglalaro sa 39 hanggang 40 degrees Celsius ang mararamdamang init dito sa Metro Manila. Matamis ang naging pagbibitiw ni Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy bilang dating kalihim ng ahensya. Tumatak sa kanyang pamamahala ang ilan sa mga digital at cybersecurity programs tulad na lang ng eGov.ph app. Magbabalita si Val Gonzalez. Nagpahayag ng pasasalamat ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa mahusay na pamumuno ng nagbitiw na kalihim na si Attorney Ivan Jan Uy. Sa statement na inilabas ng DICT, nakagawa raw ng malalaking mga pag-unlad ang dating kalihim sa pagpapalakas ng ICT infrastructure ng bansa. Sa ilalim din anila ng pamumuno ni Uy ay lumawak ang digital transformation, pagpapabuti ng cybersecurity at pagtiyak ng isang mas konektado, ligtas na kinabukasan para sa lahat ng mga Pilipino. Isa sa mga proyektong ito anila ay ang paglulunsad ng eGov.ph app, e-travel,
ELGU at i-report. Ayon sa DICT, si Attorney Uy ay nagbitiw sa kanyang posisyon bilang kalihim na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon Marso 6. Ang DICT ay nagpapasalamat sa mahusay na pamumuno ni Attorney Uy at nagpahayag ng paghanga sa kanyang dedikasyon at serbisyo sa bansa. Kasunod nito, itiniyak naman ng DICT sa publiko na hindi maaantala ang serbisyo nito sa kabila ng pagbabago ng pamunuan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula naman sa pagpapahinto ng military at intelligence aid sa Ukraine ng Estados Unidos, plano naman ngayon ni US President Donald Trump na ipa-deport ang mga Ukrainian migrant na naapektuhan ng gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Gayon din ang iba pang displaced migrants na naapektuhan rin ng mga kaguluhan sa kanilang mga lugar. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Plano ng administrasyon ni United States President Donald Trump na i-revoke ang temporary legal status at ipa-deport ang nasa mahigit 240,000 Ukrainians na nag-migrate sa Amerika na naapektuhan ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ay batay sa executive order na pinirmahan ni Trump nang maupo siya sa pwesto na nag-aatas na wakasan ang lahat ng categorical parole programs dahilan para mas mapabilis ang proseso ng deportasyon ng mga migrante mula sa Amerika. Maliban sa Ukrainians na ipapadeport, kabilang din dito ang mahigit 530,000 Cubans, Haitians, Nicaraguans at Venezuelans. Gayon din ang nasa 70,000 Afghans na tumakas mula sa Afghanistan nang sakupin ng militanteng grupo na Taliban ang nasabing bansa. Samantala, aksidente namang naihulog ng dalawang South Korean fighter jets ang tig-apat na 500 pounds ng MK-82 bombs sa isang civilian district sa Pocheon, South Korea. Ito ay sa kalagitnaan ng sinasagawang joint military exercise drills ng SOCOR at Amerika at sumabog na nagdulot ng mga pinsala sa mga kabahayan. Habang umabot naman sa 15 kataong sugatan at 2 naman rito ang nasa malubhang kalagayan. Ayon sa South Korean Air Force, ang aksidente ay dulot ng maling pagpasok ng mga piloto sa coordinate ng kanilang naturang exercise drill. Habang tumanggi namang pangalanan ng mga piloto at ipinagpaliban muna ang drill habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa iba pang balita, nagpaabot na ba ng pasasalamat ang 88-year-old Pontiff na si Pope Francis sa mga tagasunod nito na nag-alay ng kanilang oras para magdasal para sa kanyang mabilis na paggaling. Agradezco de todo corazón las oraciones que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Ayon sa Vatican, nananatiling stable pa rin ang kalagayan ng Santo Papa at hindi umano ito nakaramdam ng episode ng respiratory insufficiency sa nakalipas na araw. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. "10 years of love." Bumuhos ang pagbati para sa mag-asawang Chito Miranda at Neri Naig. Matapos ang isang dekada, nag-renew ng wedding vows ang parokya ni Edgar frontman at actress businesswoman. Ang emosyonal na tagpo panoorin sa Showbiz Report na ito. Muling naselyuhan ang pag-iibigan ni Chito Miranda at Neri Naig. Ang bokalista ng parokya ni Edgar at actress businesswoman nag-renew ng vows matapos ang 10 taon mula nang magpalitan ng matamis na I do. Dahil sa iyo at sa amang anak natin, naunawaan ko ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Ang swerte ko kasi mahal na mahal mo ko. And even in my moments of doubt, you love me harder. Tag team partners for life kung ilarawan ni Chito ang kanilang samahan ng kanyang one and only. At bagamat medyo na-delay daw ang naturang selebrasyon, ang importante ani na tuloy. Pangako naman ng singer na habang buhay silang magsasama at hindi pababayaan ang kanyang asawang nakilala rin sa tawag na wais na misis. December 2014 ang ikasal sina Neri at Chito sa Tagaytay. Sila ay may 3 anak na sina Pia, Miggy at Cash. Mga gunita na kamakailan lang, labis naman ang pasalamat ni Chito matapos ibasura ng korte ang mga reklamong inihain laban kay Neri kaugnay ng investment scam ng isang beauty clinic.
Abangan sa aming pagbabalik sa Bakit Ikaw DZRH Election Series. Senatorial candidate Amira Lidasan isusulong ang pagbabalik ng Lumad Schools. Para sa MBC TV Sports, dating NCAA Finals MVP James Payosing magpapasiklab sa mundo ng UAAP. At sa Showbiz Spotted, Kim Atienza, kumusta nga ba matapos ang kinasangkutang aksidente? Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kung bibigyan ng pagkakataong makapasok sa Senado, balak isulong ni Amira Lidasan ang pagbabalik at pagpaparami ng eskwela para sa mga lumad. Higit pa rito, pangarap din umano nito ang pagkamit ng respeto para sa mga katutubo. Ang Bakit Ikaw DZRH exclusive interview kay Lidasan, tinutukan ni Wina Hesoro. Binigang diin ni Amira Ali Lidasan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng lumad schools para sa mga lumad. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, nanawagan ng tumatakbong senador na muling ibalik ang mga eskwelahang ito. Aniya, napakalaking tulong ng lumad school para sa kanila at isa umon itong rason sa pag-unlad ng kanilang kultura. Yung pag-unlad po sa aming kultura, kagustuhan po namin na magkaroon ng eskwelahan, lalo na po yung idinulog namin dati sa inyo dito nung naglakbayan kami, yung sa pilitang pagpapasara ng mga lumad school, kasi napakalaki ng tulong ng lumad school para sa mga kapatid nating mga lumad. Kasi ito yung klase ng edukasyon na hindi kolonyal. Kung hindi lumad, kinikilala ang kanilang mga karapatan, kultura, ang kanilang mga tradisyon. Hiniling rin ni Lidasan na dapat respetuhin ang mga katutubo. So, gusto natin na respetuhin ang mga eskwelahan na ito, muling ibalik siya at katulad din ng paghiling namin sa mga kapatid ninyong Bangsamoro na huwag namang pag may madrasa o lumad school o indigenous people school, ang sasabihin agad ay terrorist or terrorist school yan. Kasi nakakasakit po yun na grabe ang pagtingin ninyo sa aming kultura. Ang gusto lang naman ng mga kababayan natin ay umunlad at solusyonan ang problema sa aming mga komunidad. Samantala, nanawagan rin siyang maisulong ang mga bills kaugnay sa pagtatanggol para sa human rights at pati na rin ang Environment Defenders Bill. I-push na rin po ang mga bills defending human rights defenders. So Human Rights Defenders Bill, kahit po yung Environment Defenders Bill, kasi kami po na mga namamahala sa mga lupang ninuno at saka sa mga komunidad namin ay dapat po makilala din po yung proteksyon ng gobyerno at hindi po parang target practice po kami ng military exercises. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umapila ang trabaho party list na pakinabangan ng gobyerno ang higit 50 billion pesos na investments na nahakot ng bansa para palakasin ang ating local workforce, lalo na sa larangan ng manufacturing at information technology. Nagbabalik si Edniel Parosa. Inihayag ng trabaho party list na maraming manggagawang Pilipino ang dapat makinabang sa higit 52 billion pesos na halaga na investments na pumasok sa bansa ngayong taon. Sa datos mula sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA, higit 11,000 trabaho ang malilikha mula sa nasabing halaga ng pamumuhunang naipasok sa Pilipinas mula Enero hanggang Pebrero ng 2025. Hinimok ni Trabaho Party List spokesperson Attorney Michelle David Espiritu ang pamahalaan na maging ang pribadong sektor na samantalay ng pagkakataon upang makapagbigay ng programa para sa skills training at job matching. Sa impormasyon mula sa PEZA, saklaw na mga inaprobahang proyekto ang export manufacturing, IT BPM, domestic market ventures, facilities development at ecozone development. Kabilang sa mga layunin ng trabaho party list ay ang pagkakaroon ng sapat at kwalipikadong labor force para sa mga nabanggit na industriya upang makalikarin ng dekalidad na hanap buhay. Kaugnay nito, isinusulong ng grupo ang pakikipag-ugnayan sa mga kolehiyo para sa pagkakaroon ng on-the-job training programs. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH
una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kalunos-lunos na pagkamatay ang sinapit ng isang babaeng vendor sa Davao del Norte matapos itong paulanan ng bala. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao del Norte. Pinaghahanap pa ng kapulisan ng suspect na bumaril sa isang babaeng 49 anyos na street vendor dakong 1:30 ng hapon, Marso 6, 2025 sa Purok 13 Federal Road 4, Tibalog sa Tutubas, Davao del Norte. Ayon kay Police Major Eunice Huit, Deputy Station Commander ng Santo Tomas Municipal Police Station, patuloy ang kanilang hot pursuit operation upang mahuli ang suspect na sakay ng motorsiklo at pinagbabaril ang biktima na nakilalang si alias Jane kung saan on the spot namatay matapos tamaan sa ulo ang biktima. Tinitingnan nila ngayon ang lahat ng detalye ng pamamaril, lalo na ang lahat ng CCTV footage para makilala ang suspect. Nanawagan naman ngayon ang opisyal sa mga taong may impormasyon o nakakita sa insidente na makipagtulungan para mapadali ang pagresolba sa krimen. Blanco pa rin ang kapulisan kung ano ang motibo sa likod ng pamamaril. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umakyat na sa 36 ang vehicular accident sa lalawigan ng Northern Samar na naitala ng PNP sa buong taon ng 2025. Sa datos ng kapulisan ng Northern Samar Police Provincial Office, karamihan sa mga nasasangkot dito ay motorsiklo. Ilan sa sangkot ay naitalang dead on arrival at ilan ang hindi nagsusuot ng helmet. Kinumpirma rin ng PNP na ilan dito ay self-accident. Ngunit ang nasabi nga bilang ay yung mga reported lamang sa kapulisan at ilan na hindi na pinapaabot pa sa pulis at sila na rin lang daw ang nagkakaroon ng amicable settlement, lalo na kung ang sangkot na driver ay walang lisensya. Nananawagan naman ng PNP sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaniho, lalo na sa mga nagmumotorsiklo. Paalala pa ng kapulisan, ang helmet gamitin sa ulo at hindi sa braso. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kulong ang most wanted person ng Dagupan City na kinilalang si Erickson Soriano Bactol, 43 anyos, residente ng Barangay Karanglaan ng syudad, matapos itong maaresto alas 5:45 ng umaga sa kanilang barangay. Ayon kay Chief of Police Lieutenant Colonel Brendan Palisok, ang pagkadakip sa suspect ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Branch 43 Dagupan City sa kasong rape, kung saan ay walang piyansang pinagkaloob ang hukuman para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang ilalabas na commitment order ng korte para mailipat ang suspect sa BGNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Alistair Tate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Duguan sa inuman, sa halip na sumabing inuman sa pagamutan, inabot ang tila pagyayabang ng isang lalaking ito sa Davao City matapos kasi nitong sabihing siya ay bulletproof. Walang pag-aalinlangan itong binaril ng kanyang kainuman. Ang sinapit ng lalaki tinutukan ni Arnold de Herrera. Ang masaya sanang inuman, tila nauwi pa sa demandahan. Sa ospital ang bagsak ng isang 50 anyos na lalaki na kinilala bilang si Victor Hernale sa Barangay Acacia, Davao City matapos itong barilin ng kanyang kainuman. Nang dahil sa kalasingan, pinatulan ng suspect ang pagyayabang ng biktima na ang katawan umano nito ay bulletproof o hindi tinatablan ng bala. Walang pag-aalinlangan itong binaril ng 2 beses sa tuhod ang biktima na agad namang isinugod sa Southern Philippines Medical Center at isinailalim sa operasyon. Sa ulat ng Davao City Police, pinaputokan ng airgun si Victor bago tumakas ang suspect. Kasalukuyan ng pinaghahanap ngayon ng pulisya ang kinaroroonan ng suspect na dati na rin palang naharap sa kasong frustrated homicide at paglabag sa gun ban ng Commission on Elections. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo ng basketball, patuloy ang pagpapalakas ng UP Fighting Maroons para madepensahan ang kanilang korona sa UAAP basketball. Lumipat na kasi para maglaro sa koponan ang dating NCAA Finals MVP ng San Beda na si James Payosing. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Billy Borja. Opisyal nang sasabak sa UAAP ang dating NCAA champion na si James Payosing matapos siyang lumipat mula sa San Beda patungo sa UP Fighting Maroons. Sa anunsyo ng koponan noong Webes, si Payosing ang Finals MVP nang manguna siya sa San Beda Red Lions upang makuha ang kampiyonato sa NCAA Season 99. Sa kanilang 3-game final series kontra Mapua Cardinals, nag-average siya ng 9.7 points at 12.7 rebounds. Magiging eligible si Payosing na maglaro sa UAAP Season 99 matapos ang isang taong residency. Ang 6'2" guard ay inaasahang magpapalakas sa UP sa 2026, lalo na sa pagkawala ng ilang key players na magsasabitan ng kanilang jersey sa pagtatapos ng Season 88, kabilang sina Jerry Abadjano, Harold Alarcon, Janjan Felicilda, Terence Fortea at Raylan Torres. Samantala, target ng UP na depensahan ng kanilang UAAP crown sa Season 88 sa pangunguna ni Abadjano, Alarcon at Francis Lopez. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasalukuyang nagpapagaling ang TV host na si Kim Atienza habang pauwi kasi galing trabaho na aksidente ito sakay ng kanyang motorsiklo. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Fourth life na kung ituring ni Kim Atienza ang pagkakaligtas matapos maaksidente sakay ng motorsiklo. Kasalukuyang nagpapagaling ang TV host na nagtamo ng bali sa kanyang tadyang. Si Kuya Kim, pauwi na raw galing trabaho nang mangyari ang insidente. Kwento niya, may biglang lumitaw na aso sa daan dahilan para sumemplang ito at tumama sa simento. Tila himala naman anya at saktong kasunod niya sa daan ang mga tauhan ng Fire Emergency Paramedic Assistance Group na off-duty pa raw at kakain lang sana sa May Malate, Maynila. Sa kabila naman ng pinagdaanan, labis ang pasalamat ni Kuya Kim at hindi nagtamo ng pinsala sa kanyang spine o kaya'y tumama ang ulo. Thankful din ito sa lahat ng mga tumulong na niya'y nagsilbing angels at good Samaritans noong gabing iyon. Agad namang bumuho sa mga komento mula sa mga kasamahan ni Kuya Kim sa industriya na hiling ang kanyang agarang paggaling. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw na ng Biyernes. Pero unang Biyernes sa buwan ng Marso. Ayun. First Friday. First Friday of the month. Ayan. At ito naman, update ko naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Ito po si Joel Reyes. Hatid pa rin ng mga hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Weekend ka ito na. Po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.